news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Nakabantay sa mundo ng pampalakasan. Hitik sa mga exclusive sports balita na dito nyo lang unang malalaman. Dito lang yan sa Sports Now. Mapapakinggan sa 1494 DWAR Abante Radio. What is up, Sports Now? Another sports, another day. Ako ang inyong kasandigan sa mundo ng pampalakasan, Zeus Valdez. Magandang gabi, Pilipinas, at sa lahat ng ating kaabante sports worldwide. Abante na tayo sa balitaan. Narito na may balita na nakalap ng Sports Now. Sa ulon ang mga umaabanteng balita sa mundo ng pampalakasan. Bilang NBA guard Dylan Harper, isinulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA matapos itala ang panibagong milestone sa San Antonio Spurs. San Miguel Beermen na itabla na ang serye kontra sa Barangay Ginebra sa series na 1-all. PBL Chairman Tony Boy Liao nilinaw na hindi pinahihintulutan ng liga ang pagsasanib ng dalawang koponan. The Golden Boy Oscar De La Hoya kumakampi kay Floyd Mayweather Jr. sakaling matuloy ang matagal nang pinag-uusapang rematch laban kay People's Champ Manny Pacquiao. Alex Iala haharap sa dalawang matitinding hamon, singles at doubles sa iisang araw sa ASB Classic sa Oakland. At eto kaabang-abang, the King LeBron James patuloy na binabali ang oras, batang-bata pa rin ang laro sa edad na 41. Aabante na! Hindi pinahihintulutan ng Premier Volleyball League o PBL ang anumang merger sa pagitan ng Petrogas Angels at NX-led Chameleons ayon kay PBL Chairman Tony Boy Liao. Sa isang eksklusibong pahayag sa Fast Break, nilinaw ni Liao na labag sa patakaran ng liga ang pagsasanib ng dalawang koponan. Anyay, kung may planong pag-isay ng Petrogas at NX-led, kinakailangang tumigil sa operasyon ng isa at manatili lamang ang isang koponan. Sakaling may koponang magdidisband, otomatikong magiging free agents ang mga manlalaro nito at maaari silang pumirma sa alinmang PBL team. Katulad umano ito nang nangyari sa Cheritigo EV Crossovers kung saan naging free agents ang mga manlalaro matapos mabuwag ang koponan. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng mga espekulasyon bago ang nalalapit na All-Filipino Conference. Sa NBA naman, hindi pa man umaabot sa kalagitnaan ng season, nagsisimula ng mag-iwan ng marka ng San Antonio Spurs ang Filipino Philam guard na si Dylan Harper matapos magpakita ng solid at consistent na ambag mula sa bench sa kanyang unang mga laro sa NBA. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Hindi pa man umaabot sa kalahati ng season, may sarili ng bakas sa kasaysayan ng San Antonio Spurs ang Filipino-American rookie na si Dylan Harper. Sa loob pa lamang ng kanyang unang 25 NBA games, si Harper na ang kauna-unang Spurs rookie na nakapaglista ng 4 na 20-point games mula sa bench. Isang patunay ng kanyang walang takot na scoring instinct at ng tiwalang ibinibigay sa kanya ng coaching staff. Lalo itong nabigyang diin sa isang mahalagang road game kontra Indiana Pacers kung saan kinailangan ng San Antonio na humanap ng sagot matapos mawala sa lineup ang franchise star na si Victor Wembanyama. At doon pumasok si Harper mula sa bench. Bumuhos ang rookie ng 22 points, naging buhay ng opensa ng Spurs at tumulong ihatid ang isang dikdikang panalo sa road game. Walang pilit, walang pagmamadali, kundi kontrolado, maayos at may kumpiyansa. Habang nananatiling sentro ng atensyon si Wembanyama, tahimik naman nabubuo ang isa pang sandata ng San Antonio, ang kanilang backcourt, at sa gitna nito, patuloy na umaabante si Harper bilang isang scoring option na kayang magbago ng timpla ng laro. Mabilis sa atake, walang pagsasarili at hindi nagmamadali.
Ganito inilalarawan ang kanyang laro. Kasama ang iba pang guards ng Spurs na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pressure sa depensa ng kalaban. Sa maagang bahaging ito ng kanyang NBA journey, malinaw na hindi lang potensyal ang dala ni Dylan Harper, isa na siyang aktwal na puwersa at sa San Antonio, mukhang may bagong pangalan na kailangang bantayan ang buong liga. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Naniniwala ang boxing legend na si Oscar De La Hoya na may sapat pang kakayahan si Floyd Money Mayweather Jr. upang muling manaig sakaling matuloy ang matagal ng pinag-uusapang rematch nila ni People's Champ Manny Pacquiao na muling umingay bilang posibleng laban ngayong 2026. Ang ibang detalye alamin sa aking muling pag-abante. Naniniwala ang boxing legend na si Oscar De La Hoya na muling mananaig si Floyd Mayweather Jr. sakaling matuloy ang matagal ng pinag-uusapang rematch nila ni People's Champ Manny Pacquiao sa 2026. Muling uminit ang usapin ng ikalawang laban ni na Mayweather at Pacquiao bago matapos ang 2025. Halos isang dekada matapos ang kanilang unang paghaharap na tinaguriang Fight of the Century noong 2015. Kung saan nanaig si Mayweather via unanimous decision ayon kay De La Hoya. Kahit matagal nang retirado si Mayweather sa professional boxing, nananatili itong disiplinado sa pangangalaga ng kanyang katawan at isipan. Isang malaking bentay sakaling muling magharap ang dalawa sa ibabaw ng ring. Dagdag pa ng dating world champion, hindi malinaw kung ang planong rematch ay magiging isang exhibition bout o isang ganap na professional fight. Subalit kung ito ay isasagawa sa ilalim ng opisyal na patakaran, naniniwala siyang kayang-kaya pa rin ni Mayweather na manaig. Matatanda ang ilang beses nang naisantabi ang posibilidad ng rematch sa mga nagdaang taon dahil sa iba't ibang dahilan kabilang ang schedule, kondisyon at direksyon ng kani-kanilang karera. Sa panig ni Pacquiao, patuloy naman niyang pinapatunayang may kakayahan pa siyang makipagsabayan sa elite level tapos ang 4 na taong pahinga sa professional boxing. Bumalik ang 47 years old na Pinoy at nagdala ng majority decision laban kay Mario Barrios, ang reigning World Boxing Council welterweight champion noong July 2025 sa Las Vegas. Isang laban na ayon sa ilang tagapagmasid ay maaari pang pumanig sa kampo ni Pacquiao. Habang wala pang opisyal na anunsyo ukol sa Mayweather-Pacquiao 2, patuloy na nananatiling sentro ng usapan sa mundo ng boxing ang posibilidad ng rematch ng dalawang alamat na minsang naghari sa kani-kanilang henerasyon. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Dobleng hamon naman ang haharapin ni Pinay tennis queen Alex Iyala sa ASB Classic sa Oakland matapos isa lang sa parehong singles at doubles sa isang araw ang world number 52 sa prestiyosong tournament. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Robigail Lavares. Nasusubok ang pisikal at mental na katatagan ni Pinay tennis queen Alex Iyala matapos isa lang sa parehong singles at doubles ng Pinay tennis ace sa iisang araw sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Nakatakdang bumaba sa court ang world number 52 na si Iyala sa women's doubles ganap na alas 6:30 ng umaga sa oras sa New Zealand. Katuwang ang Amerikanang si Eva Jovic laban sa tambalang sina Jessica Malikova ng Czech Republic at Renata Zarazuan ng Mexico sa quarterfinals. Muling magsasama sina Iyala at Jovic, ang pinakabatang manlalaro sa top 50 sa edad na 18, sangaring makausad sa semifinals matapos ang kanilang impresibong panalo sa nakaraang round. Wala pang inilalabas na eksaktong oras para sa singles match ni Iyala, kung saan haharapin niya ang Croatian na si Petra Marcinko sa round of 16. Bitbit ni Marcinko ang career high ranking na number 82 at sasabak na may dagdag na motibasyon matapos mapatalsik ang kanyang kababayang si Donna Vekic sa unang round. Naunang sinurpresa ni Iyala ang dating world number 17 na si Vekic matapos ang isang matinding 3-set win 4-6, 6-4, 6-4 upang umabante sa last 16 ng singles draw. Sa doubles naman, naghatid agad ng malaking ingay ang tambalang Iyala Jovic matapos pabagsakin ang veteranong pares ni na Venus Williams at Alina Svitolina 7-6, 9-7, 6-1 sa round of 16 noong Lunes. Sa edad na 20, patuloy na nagpapakita si Iyala ng kakayahang makipagsabayan sa elite level ng women's tennis at ngayong isang araw na may dalawang laban, muling masusukat ang kanyang tibay, disiplina at kahandaan sa mas malalaking hamon sa WTA Tour. Ako si Robigail Rivares, Abante Sports, nauna.
Puno naman ng drama ang NBA action nitong Miyerkules matapos maselyo ng Memphis Grizzlies ang isang dikdikang panalo sa uling segundo habang patuloy namang nagpapakitang gila sa mga bituin ng Los Angeles Lakers at Cleveland Cavaliers sa kanilang mga tagumpay. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Huling harang sa uling segundo, iyan ang naging susi ng Memphis Grizzlies matapos kumawala sa isang one-point thriller kontra San Antonio Spurs sa score na 106-105 para pangunahan ng NBA action ngayong Miyerkules. Umariba si Cam Spencer sa clutch. 13 sa kanyang 21 points ay sa fourth quarter ibinuhos, kabilang ang baseline jumper may 37.3 seconds na lang para agawin ng lamang. Isang minuto bago iyon, siya rin ang pumukol ng tres na naglapit sa Memphis 105-104. Sa depensa, si Santi Aldama ang naging bayani matapos butatain ang posibleng game-winning attempt ni De'Aaron Fox may 5.2 seconds pa sa orasan. Katuwang ni Spencer si Jaren Jackson Jr. na may 21 points at 9 rebounds habang nagdagdag si Jock Landale ng 19 points at si Vince Williams Jr. ng 15 sa kanyang pagbalik mula sa injury. Sa kabila, kahit mula sa bench, pinamunuan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa pamamagitan ng 30 points ngunit hindi sapat dahil kapos ang San Antonio sa uling mga posesyon. Sa New Orleans kung saan muling nagsama ang dalawang superstar para sa Lakers, tig 30 points sina Luka Doncic at LeBron James para iabante ang Los Angeles sa score na 111-103 na panalo kontra Pelicans na ikatlong sunod na tagumpay ng koponan. Kahit nagbantang sumabog ang kalaban sa pamumuno ni Trey Murphy III na may career-high 42 points, nanatiling kalmado ang Lakers at kinuha ang kontrol sa fourth quarter. Sa Indiana naman, lumalalim ang krisis ng Pacers matapos itala ang franchise record 13 straight loss sa 120-116 na pagkatalo sa Cavaliers. Pinamunuan ni Darius Garland ng Cleveland sa 29 points habang nagpahinga si Donovan Mitchell. Sa Minneapolis kung saan walang kahirap-hirap ang Timberwolves sa 122-94 na panalo kontra Miami Heat. 26 points lang sa 29 minutes ang kinailangan ni Anthony Edwards para iset ang tono ng laro. Sa Washington, pinagharian ng Wizards ang Magic sa score na 120-112 sa likod ng 27 points ni CJ McCollum at solidong all-around game ni Alex Sarr. Mula sa clutch shots, matitinding blocks hanggang sa star power, hitik sa drama at aksyon ang NBA at lalong umiinit ang laban sa kabilang panig ng standings. Ako, si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Magang naglatag ng seryosong plano ang Capital One Solar Spikers para sa 2026 PBL All-Filipino Conference matapos magpakilala ng 8 bagong muka sa kanilang roster bilang bahagi ng agresibong off-season rebuilding ng koponan. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Rovigil Rivares. Maagang kumilos ang Capital One Solar Spikers sa kanilang paghahanda para sa 2025-26 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference matapos buuin ang isang mas malalim at mas kompetitibong rosters bago pa man magbukas ang torneo sa katapusan. Sa magkakahiwalay na anunsyo, kinumpirma ng Capital One ang pagkuha ng 8 bagong manlalaro bilang bahagi ng agresibong off-season rebuilding ng koponan. Kabilang sa mga unang inanunsyo ang veteranong sina Ezra Madrigal, Shaya Adorador, Jasmine Nabor at Rachel Gervina. Mula Akari Power Chargers, inaasahan si Madrigal na magbibigay ng dagdag na lakas sa gitna, partikular sa net defense at transition play ng Solar Spikers. Sina Adorador at Nabor naman ay muling magsasama matapos pumasok sa free agency kasunod ng pagkalas ng Cherry Tigo EV crossovers at inaasahang magdadala ng agarang chemistry sa opensa at playmaking ng koponan. Si Gervina na mula sa NX-led Chameleons ay inaasahang magpapatibay sa floor defense bilang pangunahing bantay sa likuran. Hindi pa rito nagtapos ang galaw ng Capital One. Dinagdagan pa ng kupunan ang kanilang lineup sa pagkuha kina Cherry Nunag, Pauline Gaston, Isa Jimenez at Franz Ronquillo na nagdala sa kabuang bilang ng bagong signings sa 8. Si Nunag ay mula sa Chocomucho Flying Titans at magdadala ng karanasan at versatility sa frontline, pati na rin dagdag na opsyon sa blockings at quick attacks. Si Gaston naman ay isa ring dating Cherry Tigo
Tigo player at inaasahang magbibigay ng composure at enerhiya sa batang Capital One squad. Kinuha rin ng Solar Spikers na Jimenez at Ronquillo mula Galleries Tower High Risers na magbibigay ng dagdag na lalim sa wing positions at mas maraming options sa rotations depende sa matchup. Ang sunod-sunod na pagkuha ng mga bagong malalaro ay malinaw na indikasyon ng hangarin ng Capital One na unti-unting buuin ang sarili bilang isang title contending team. Ito ay matapos ang isa na namang season kung saan nabigo silang umabot sa semifinals matapos magtapos sa ika-11 pwesto sa All-Filipino Conference at ika-8 sa Ren First Conference. Ang unang buong conference na nakalaro si top overall pick Bella Bilen. Sa 8 bagong muka sa kanilang rosters, umaasa ang Capital One Solar Spikers na mas magiging handa at mas kompetitibo sila sa paparating na PVL season. Ako si Robbie Rivares, Abante Sports Nauna. May bago ng kabanata ang karera ni former PBL MVP Mylene Paat matapos pumirma sa Strong Group Athletics kasunod ng pagkabuwag ng Cheritigo Crossovers. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Matapos ang pagbuwag ng Cheritigo EV Crossovers, nakahanap na ng bagong tahanan si dating PVL MVP Mylene Paat. Pumirma siya ng kontrata sa Strong Group Athletics at inaasahang mapapabilang sa Zeus Coffee Thunderbirds o sa Farm Fresh Foxes sa darating na 2026 All-Filipino Conference na magsisimula sa January 31. Ang 31 taong gulang na si Paat ay bumalik sa kompetisyon noong 2025 PBL Reinforced Conference matapos mabangko ng mahigit 1 taon dahil sa rotator cuff injury sa kanyang kaliwang balikat. Sa kanyang pagbabalik, inaasahang magdadala si Paat ng karanasan, scoring presence at leadership sa kupunan ng SGA. Isa lamang siya sa mga inakwar ng SGA ngayong off-season, kasunod ni na Aimee Hernandez, Remy Palma, Chi Saet, Bia General, Royce Tubino, Renny Peñafel, Karen Beldeflor at Ces Robles. Bago lumipat sa SGA, 5 taon niyang isinuot ang bandera ng Cheritigo kung saan nagwagi siya ng kampyonato sa 2021 PVL Vabol at naging isa sa pinakamahusay na opposite spiker sa liga. Ang kanyang paglisan ay kasabay ng pagbuwag ng Cheritigo Crossovers matapos ang huling tournament nitong December 2025. Sa bagong yugto ng kanyang karera, magiging malaking tulong si Paat sa alinmang kupunan ng SGA na patuloy pinaiigting ang kanilang prangkisa. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, Nauna. Bumawi ang San Miguel Beermen matapos maging sandiga ng mas malalim na rotation sa 93-84 na panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel nito lang gabi sa Smart Araneta Coliseum upang itabla sa 1-all ang kanilang best of 7 semi-final series sa PBA Season 50 Philippine Cup. Matapos kapusin sa suporta sa Game 1, nakakuha ng mahalagang ambag ang Beermen mula sa kanilang second unit, partikular sa ikatlong quarter kung saan tuluyang nabaliktad ang momentum pabor sa San Miguel. Pinangunahan ni na Don Troliano at Jericho Cruz ang naturang ratsyada bago tuluyang sinelyohan ni Jeron Teng ang panalo sa fourth quarter. Nanguna si Teng sa bench production ng Beermen sa naitalang 13 points, kabilang ang 11 sa huling yugto. Kalakip ang 5 rebounds at 3 assists. Nagambag naman si Troliano ng 12 points at 5 rebounds habang nagdagdag si Cruz ng 11 points. Sa kabila ng mas balansing opensa na natiling sentro ng laro si Junmar Fajardo na muling nagposte ng dominanteng performance na 21 points at 23 rebounds para sa kanyang ikatlong sunod na 2020 na laro. Nagambag din si CJ Perez ng 11 points at 5 rebounds. Sa panahon ito, nabura ng San Miguel ang kabiguan sa opener at naibalik ang balanse sa serye habang naghahanda ang dalawang koponan sa susunod na mga laro ng semifinals. Mga kaabante, huwag kayong bibitiw dahil sa aming pagbabalik. Philippine National Volleyball Federation pinapano na ang posibleng paghirang kay Ty Bondet bilang bagong head coach ng Alas Pilipinas. Susunod na yan sa Abante Sports Now. Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit,
nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Gaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. At nagbabalik ang Sports Now. Magbabalik sa NBA ang Japanese guard na si Yuki Kawamura matapos pumirma ng two-way contract sa Chicago Bulls kasunod ng pagbitiw ng kupunan kay Trenton Flowers. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Nang magbalik sa NBA si Japanese star guard Yuki Kawamura matapos pirmahan ng Chicago Bulls ang isang two-way contract kasabay ng pagbitaw kay Trenton Flowers ayon sa opisyal na anunsyo ng kupunan nitong Miyerkules. Ang 5'8" guard na si Kawamura ay nakapaglaro na sa dalawang preseason games ng Bulls sa season 2025 to 2026. Sa limitadong oras na 10.8 minutes kada laro, nagtala siya ng averages na 3 points, 4 rebounds at 4 assists. Naglaro siya ng 22 games para sa Memphis Grizzlies noong 2024 to 2025 kung saan nag-average siya ng 1.6 points, 0.5 rebounds at 0.9 assists sa loob ng 4.2 minutes bawat laro. Tubong Yanai Japan, gumugol si Kawamura ng 5 season sa Japan B-League mula 2019 hanggang 2024. Naglaro siya para sa Sun and Neo Phoenix at Yokohama B Corsairs kung saan nagtala siya ng career averages na 16.7 points, 3 rebounds at 7.3 assists. Noong 2022 to 2023 season, hinirang siya bilang Most Valuable Player at Guard of the Year at 2 beses na pabilang sa B-League Best 5 Team. Bahagi rin si Kawamura ng Japanese national team mula noong 2021 to 2022. Kabilang sa mga kanyang highlight ang paglahok sa 2024 Olympics kung saan siya ang nag-iisang manlalaro na nag-average ng hindi bababa sa 20 points at 7 assists sa buong torneo. Sa kasalukuyan, may 18 roster players na ang Chicago Bulls kabilang ang 3 may two-way contracts, sina Kawamura, Emmanuel Miller at Lakshan Aldrich. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na. Opisyal nang nabuo ang lista ng mga makakaharap ng bawat kupunan sa 2026 NFL season. Matapos ang pagtatapos ng 2025 regular season na agad naglatag ng mga potential na marquee matchups at bagong storyline para sa bagong taon. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Miculob. Matapos ang pagtatapos ng 2025 NFL regular season, opisyal nang itinakda ng liga ang mga makakaharap ng bawat koponan para sa 2026 season. Isang hakbang na agad naglatag ng direksyon para sa mga prangkisang hindi umabot sa playoffs at nagsisimula na magplano para sa susunod na taon.
Naisara ang listahan ng mga kalaban noong linggo ng gabi matapos talunin ng Pittsburgh Steelers ang Baltimore Ravens upang masungkit ang titulo sa AFC North. Batay sa scheduling formula ng NFL, 3 laro sa schedule ng bawat koponan ay nakaangkla sa kanilang naging pwesto sa dibisyon noong nakaraang season, 2 laban kontra sa kapwa conference at 1 laban kontra sa kabilang conference. Para sa 17th game rotation ng 2026, itinapat ang AFC East sa NFC West, AFC North sa NFC East, AFC South sa NFC North at AFC West sa NFC South. Ito ay nagbunga ng ilang kaabang-abang na tapatan tulad ng pagbisita ng New England Patriots sa Seattle Seahawks, ang biyahe ng Buffalo Bills kontra Los Angeles Rams at ang All-Pennsylvania Showdown sa pagitan ng Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles. Sa AFC East, ang Patriots bilang top seed ay may home games laban sa Buffalo, Miami, New York Jets, Denver, Green Bay, Las Vegas, Minnesota at Pittsburgh. Habang bibisita naman sila sa Buffalo, Miami, New York Jets, Chicago, Detroit, Jacksonville, Kansas City, Los Angeles Chargers at Seattle. Ang Bills naman ay tatanggap sa Miami, New England, New York Jets, Baltimore, Chicago, Detroit, Kansas City at Los Angeles Chargers at lalarga kontra Miami, New England, New York Jets, Denver, Green Bay, Houston, Las Vegas, Los Angeles Rams at Minnesota. Para sa Miami Dolphins, home games ang Buffalo, New England, New York Jets, Chicago, Cincinnati, Detroit, Kansas City at Los Angeles Chargers, habang road games ang Buffalo, New England, New York Jets, Denver, Indianapolis, Green Bay, Las Vegas, Minnesota at San Francisco. Ang New York Jets naman ay may home dates laban sa Buffalo, Miami, New England, Cleveland, Denver, Green Bay, Las Vegas at Minnesota at away games kontra Buffalo, Miami, New England, Arizona, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers at Tennessee. Sa AFC North, ang Steelers ay may home games kontra Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Atlanta, Carolina, Denver, Houston at Indianapolis, habang bibisita sila sa Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Jacksonville, New England, New Orleans, Philadelphia, Tampa Bay at Tennessee. Ang Ravens ay tatanggap ng Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Los Angeles Chargers, New Orleans, Tampa Bay at Tennessee, at lalaban naman ito sa labas kontra Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Atlanta, Buffalo, Carolina, Dallas, Houston at Indianapolis. Para naman sa Cincinnati Bengals, nasa home schedule ang Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Tampa Bay at Tennessee, habang ang road slate ay kinabibilangan ng Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Atlanta, Carolina, Houston, Indianapolis, Miami at Washington. Bagamat nakatakda pa lamang ilabas ng NFL ang eksaktong petsa at oras ng bawat laban sa tagsibol, malinaw na sa maagang yugto pa lang ay nabubuo na ang mga potensyal na storyline at matitinding salpukan para sa 2026 season. Ako si Jake Mikulov, Abante Sports, now na! Pinaplano ng bagong pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation o PNBF ang posibleng paghirang kay Ty Bondit bilang bagong head coach ng Alas Pilipinas Women's Team bilang bahagi ng hakbang para palakasin ang kampanya ng kupunan sa mga darating na international tournaments. Ang plano ay lumutang kasunod ng muling pagkabigo ng Alas Women na makakuha ng medalya sa pinakahuling Southeast Asian Games na ginanap sa Bangkok, Thailand noong December. Umabot na sa 2 dekada ang paghihintay ng Pilipinas para sa podium finish sa women's indoor volleyball sa SEA Games. Ayon sa bagong PNBF President na si Tony Boy Liao, bahagi rin ng mas malawak na pagsusuri ng federasyon ang kabuuang direksyon ng national program, kabilang ang pagdesisyon ni Cici Rondina at Bernadette Pons kung ipagpapatuloy pa ang kanilang beach volleyball commitments para sa mga saysayang kampanya sa Thailand. Nauna nang ipinaalam ng dating pamunuan ng PNBF kay Jorge Sousa de Brito noong Oktubre na matatapos ang kanyang kontrata. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, ang Brazilian coach ay tinalaga sa Alas Women sa pamamagitan ng loan arrangement mula sa FIBV. Sakaling tanggapin ni Bondit ang alok, mamanahin niya ang kupunang nakapagtala ng makasaysayang silver medal sa ABC Nations Cup
at nagwagi ng 4 na sunod na tansong medalya sa uling 2 edisyon ng CV League, mga resulta na nagsilbing pundasyon ng kasalukuyang national team pool. Wala pang opisyal na anunsyo mula sa PNBF hinggil sa coaching appointment, ngunit inaasang magiging sentro ng mga susunod na desisyon ang paghahanda ng Alas Pilipinas Women's para sa mas competitive na laban sa antas, sa Asia at sa pandaigdigang entablado. Samantala, opisyal nang pinalakas ng Cadillac Formula 1 ang kanilang hanay matapos idagdag si Chinese star driver Zhou Guanyu bilang reserve driver bago ang inaabangang F1 debut ng koponan sa 2026 season. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ng ating F1 correspondent Clyde Emmanuel. Opisyal na nadagdag sa lineup ng Cadillac Formula 1 team ang Chinese driver na si Zhou Guanyu bilang reserve driver. Ilang buwan bago inaabangan ng debut ng koponang suportado ng General Motors sa pinakamataas na antas ng motorsport. Ang 26 years old na si Zhou ay nagmula sa Ferrari driver pool matapos ng 3 season ng aktibong karera sa Sauber, kung saan nakapagtala siya ng 68 Formula 1 race starts mula 2022 hanggang 2024. Ang pagkuha kay Zhou ay bahagi ng pagtuloy na paghahanda ng Cadillac na magiging ika-11 koponan sa Formula 1 grid sa 2026 season. Ang koponan ay pamumunuan ni Team Principal Graham Lowdon at gagamit ng Ferrari Power Unit sa kanilang opisyal na pagpasok sa serye na magsisimula sa Australian Grand Prix sa Marso. Bilang reserve driver, magsisilbing pangunahing backup si Zhou sa race lineup na binubuo ng veteranong Finnish driver na si Valtteri Bottas at Mexican star na si Sergio Perez. Ang dalawa ay inaasahang magsisilbing pundasyon ng bagong koponan sa unang taon nito sa F1. Kabilang din sa programa ng Cadillac ang Amerikano na si Colton Herta, isang dating IndyCar driver na nakatakdang mag-test para sa koponan habang sumasabak sa Formula 2 ngayong taon. Si Zhou ay pinanganak sa Shanghai, ang nag-iisang Chinese driver na nakapagkarera sa Formula 1. Itinuturing na pamunuan ng liga ang China bilang mahalagang merkado sa pagpatuloy ng global expansion ng sports. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Zhou na ang kanyang paglipat sa Cadillac ay isang natural na hakbang matapos makatrabaho sina Lowdon at Bottas sa iba't ibang yugto ng kanyang karera, at inilarawan ang mga bagong koponan bilang isang pamilya at kapaligiran sa gitna ng bagong hamon. Ako si Clyde Emmanuel, Abante Sports, nauna. Maraming salamat, Clyde Emmanuel. Samantala, bagong taon, bagong alon. Tampok ang La Union sa kauna-unang international longboard tournament sa bansa, kung saan maglalaban-laban ang mga pinakamahuhusay na surfers sa mundo sa pagkakataong makapasok sa 2026 WSL Longboard Tour. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jasmine Canonoy. Sasalubungin ng Pilipinas ang bagong taon sa pag-host ng kauna-unahang Longboard International Qualifying Event, ang La Union International Pro na gaganapin mula January 20 hanggang 24 sa Orbis Tondo Beach, San Juan, La Union. Ang torneo ay bahagi ng World Surf League o WSL Longboard Qualifying Series at inaasahang aakit ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa international longboarding na may 4 na direktang pwesto na nakataya patungo sa 2026 WSL Longboard Tour. Ayon kay Will Smith, Tournament Director, layunin ng bagong format na palawakin ng oportunidad para sa mga longboarder mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Binigyang diin niya na maraming world-class longboard surfers sa iba't ibang panig ng mundo na karapat dapat mabigyan ng pagkakataong makipagkompetensya sa pinakamataas na antas. Ipinahayag naman ni John Patrick Gregorio, chairman ng Philippine Sports Commission, na ang pagdaraos ng torneo ay patunay ng lumalakas na sports tourism program ng bansa sa ilalim ng National Sports Tourism Interagency Committee na itinatag noong nakaraang taon. Ayon kay Gregorio, magsisilbing entablado ang Mona Lisa Point sa San Juan upang ipakita ang husay ng mga pinakamahuhusay na longboarders sa mundo, kapwa lalaki at babae, sa mga alon na kinikilalang world class.
Kabilang sa inaasahang lalaban para sa Pilipinas, sina Kyla Jane De La Torre, Neil B. Blancada, Ashley Lopez, Daisy Valdez, Rogelio Esquivel Jr., John Mark Tocong, Roger Casugay, Penny Ventura at Noah Arkfeld. Bukas ang La Union International Pro sa lahat ng WSL Longboard Qualifying Series surfers sa buong mundo na may seeding batay sa Challenger Series. Bukod sa puntos at tiket patungo sa World Tour, layon din ng torneo na ipakita sa international stage ang mayamang surfing culture ng bansa at ang potensyal ng La Union bilang isa sa pangunahing surfing destinations sa Asia. Sa pagdaraos ng kompetisyon, inaasahang mas mapapalakas pa ang presensya ng Pilipinas sa pandaigdigang surfing scene at mabibigyan ng mas malaking exposure ang mga lokal na atleta sa Antas International. Ako si Jasmine Canonoy ng Abante Sports, nauna. Muling magsasama sa eksena magkaribal na sina John Jones at Daniel Cormier, hindi para maglaban sa Octagon kundi bilang magkatunggaling coaches sa isang MMA reality show. Ang ibang detalye alamin sa Pag-Abante ni Jonas Lavarias. Muling mapapanood si John Jones sa mundo ng mixed martial arts mula sa pagre-retiro, ngunit sa hindi inaasahang paraan. Sa halip na aktwal na laban sa loob ng Octagon, magiging tampok si Jones sa isang MMA reality show kung saan makakaharap niya ang matagal niya ng karibal na si Daniel Cormier. Sa 23 taong kasaysayan ng UFC, itinuturing ang tunggalian ni Jones at Cormier bilang isa sa pinakamalaki at pinakatumatak. Kapwa Hall of Famers, nagbigay ang dalawa ng hindi malilimutang laban sa loob ng 2 taon. At hanggang ngayon, higit isang dekada matapos ang una nilang paghaharap, nananatiling buhay ang kanilang alitan. Patuloy ang paglaki ng kasikatan ng mixed martial arts kasabay ng pagdami ng mga lokal, regional at reality show tungkol sa pampalakasan. Isa sa mga programa ngayon ay ang Russian MMA reality show na ALF Global Reality. Nakalintulad din ng sikat na The Ultimate Fighter ng UFC. Sa ALF, nagsasama-sama at nagsasanay sa iisang lugar ang mga baguhang MMA fighters na umaasang makakuha ng professional contracts. May 2 coach ang bawat season na kadalasang pinipili upang magdala ng tensyon at drama sa palabas. Ilan sa mga kilalang MMA fighters na nagsilbi ng coach sa ALF ay sina Nate Diaz, Peter Yan at Aljamain Sterling. Ngunit mas pinataas pa ng paparating na season ang antas ng palabas nang kunin nito ang 2 alamat ng UFC, sina John Jones at Daniel Cormier. Sa bagong season, maghaharap ang Team Jones at Team Cormier. Bagamat hindi sila maglalaban matapos ang serye, inaasahang magiging sentro ng atensyon ang drama sa pagitan ng dalawa. Nakatakdang magsimula ang filming ng bagong season ng ALF Global Reality sa mga susunod na linggo. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, nauna. Nakasecure ng spot para sa Strong Group Athletics ang middle blocker na si Amy Hernandez bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng grupo ngayong PVL off-season para sa 2026 All-Filipino Conference. Pumasok si Hernandez sa market matapos opisyal na mag-disband ang Cherry-Tigo EV Crossovers at agad na nagdagdag sa listahan ng mga manlalarong pumirma sa SGA. Ang former UST Golden Tigresses standout ay inaasang magbibigay ng dagdag na lakas sa lineup ng SGA na mayroon ng Remy Palma, Cheese Saet, Pia General, Royce Tubino, Rene Peñapel, Karen Verdeflor at Ces Robles na mga nauna nang napasama sa grupo. Bagamat nasa ilalim na ng SGA, inaasa maglalaro si Hernandez para sa alinman sa Farm Fresh Foxies o Zeus Coffee Thunderbell sakaling matapos ang final roster assignments. Naantala ng mga injury ang kanyang pananatili sa Cherry-Tigo dahilan upang malimitahan ang kanyang paglalaro sa mga nagdaang conference. Inaasang makakabalik si Hernandez sa full competition sa nalalapit na All-Filipino Conference bilang bahagi ng panibagong yugto ng kanyang karera. Mga kaabante, huwag kayong bibitiw dahil sa aming pagbabalik, Petrogas Angels at Nextled Chameleons sabay na nagpaalam sa kani-kanilang veteranong manlalaro. Susunod na yan sa Abante Sports Now. Isang football match ang dinarayo sa bansang Nepal tuwing katapusan ng Disyembre. Pero ang football ay hindi mga tao ang kalahok kundi mga elepante.
Ang Chitwan Elephant Festival sa Sauraha, Nepal ay kakaibang atraksyon na naglalayong palakasin ang turismo sa kanilang bansa. Ang Elephant Festival ay sinasagawa sa Chitwan National Park kung saan matatagpuan ang isang malaking elephant breeding and training center. Tampok sa 3 araw na festival ang elephant football match at penalty shootout. Meron ding beauty contest at traditional na worship rituals para sa mga nambuhalang hayop. Ayon sa mga organizer, pangunahing layunin ng aktibidad ang paglapitin ang mga tao at elepante. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. At nagbabalik ang Sports Now. Para naman po sa ating sports tayaan segment ngayong araw, narito po ang ating sports correspondent, Jonas Lavarias. Punta na tayo sa paboritong segment ng mga talpakero. Sa nalalapit na mga laro bukas sa mundo ng NBA, January 8, isang araw na naman na puno ng aksyon at kaabang-abang na sagupaan ang mga aasahan ng mga tagahanga ng basketball. Kaya naman tara at tingnan na natin ang kasalukuyang winning odds ng bawat kuponan. Sa unang laban ng Denver Nuggets kontra Boston Celtics, malinaw na paborito ngayon ng Celtics dahil sa kanilang winning odds na 1.28 laban sa 4.60 winning odds ng Nuggets. Sa isa pang laban, inaasahang dodominahin ng Detroit Pistons ang Chicago Bulls dahil sa kanilang haharurot na winning odds na 1.24 kumpara sa mahinang winning odds ng Bulls na nasa 4.79. Samantala, mas dikit naman ang laban ng Toronto Raptors sa Charlotte Hornets, ngunit bahagyang may bentahe ngayon ng Raptors dahil sa kanilang matalim na winning odds na 1.74 laban sa 2.33 winning odds ng Hornets. Sa isa pang sagupaan, malakas din ang tsansa ng Philadelphia 76ers na manalo kontra sa Washington Wizards dahil sa kanilang matatag na winning odds na 1.22 kumpara sa walang mahika ng Wizards na may winning odds na 5.50. Sa New Orleans Pelicans laban Atlanta Hawks, malinaw na paborito ang Hawks dahil sa kanilang mataas na winning odds na 1.28 habang underdog naman ang Pelicans na may winning odds na 4.24. Posibleng magiging dikdikan ng labanan ng Orlando Magic at Brooklyn Nets, ngunit may bahagyang kalamangan ng Magic na may winning odds na 1.82 kontra sa 2.15 winning odds ng Nets. Sa Madison Square Garden, inaasahang mangunguna ang New York Knicks kontra Los Angeles Clippers dahil sa kanilang matibay na winning odds na 1.46 laban sa flat 3 winning odds ng Clippers. Samantala, halos sigurado na ang panalo ng Oklahoma City Thunders kontra sa Utah Jazz dahil sa kanilang nangunguryenteng winning odds na 1.08 laban sa walang tonong Jazz na may winning odds na 11.30. Sa Western Conference, bahagyang paborito ngayon ang nag-iinit na Phoenix Suns dahil sa kanilang winning odds na 1.64 laban sa Memphis Grizzlies na may winning odds na 2.62. Samantala, may kalamangan din ng San Antonio Spurs sa Los Angeles Lakers dahil sa kanilang malinaw na winning odds sa 1.40 laban sa 3.72 winning odds ng Lake Show. Sa isa pang laban, paborito rin ang Houston Rockets kontra Portland Trail Blazers dahil sa mataas na winning odds ng Rockets na nasa 1.39 laban sa nanlalamig na winning odds ng Blazers na nasa 3.48. Sa uling laban ng Milwaukee Bucks at Golden State Warriors, inaasahang mananalo ang Dub Nation sa laban na ito dahil sa kanilang winning odds na 1.42 kontra sa mababang winning odds ng Bucks na nasa 3.15. Kaya naman mga kaabante, natandaan na maaari pa magbago ang mga winning odds ng bawat kupunan sa maiinit na laban bukas sa NBA.
Samantala, ipinagdiwang ng Philippine Football Federation o PFF ang matagumpay na pag-host ng Pilipinas sa kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 sa pamamagitan ng pagkilala sa mga individual at grupong naging susi sa makasaysayang torneo. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jessie Escanio. Ipinagdiwang ng Philippine Football Federation o PFF ang tagumpay ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 sa pamamagitan ng pagbibigay parangal sa mga individual at grupo naging susi sa matagumpay na pag-host ng Pilipinas sa prestihiyosong torneo. Sa isang seremonya nitong Lunes, kinilala ng PFF ang mahigit 500 tinaguriang unsung heroes na binubuo ng mga voluntaryo, kawani at katuwang na institusyon na nag-ambag ng oras, lakas at kakayahan upang maisakatuparan ang unang Women's Futsal World Cup sa bansa. Nagpahayag din ng pasalamat ang PFF kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suportang ipinagkaloob ng pambansang pamahalaan, partikular sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission na pinamumunuan ni John Patrick Gregorio kasama ang mga kawani ng gobyerno na tumulong sa logistical at operational requirements ng torneo. Ayon kay John Gutierrez, ang matagumpay na pagdaraos ng World Cup ay patunay na kayang mag-host ng Pilipinas ng isang world-class na sporting event kasabay ng pagpapakita ng kolektibong lakas at organisasyon ng mga Pilipino. Nagpasalamat din ang PFF sa Philippine Olympic Committee sa panguna ni Abraham Tolentino, gayon din kay Mariano Arayata Jr. sa patuloy na suporta na nagbigay daan upang maisakatuparan ang makasaysayang torneo. Samantala, kinilala rin ni Jelix Mercader na siyang nanguna sa Local Organizing Committee ang kontribusyon ng humigit kumulang 300 voluntaryo, 150 kawani ng LOC at mahigit 100 karagdagang tauhan na naging sandigan na operasyon sa buong torneo. Ayon sa PFF, ang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 ay hindi lamang naghatid ng pandaigdigang pagkilala sa Pilipinas bilang host nation, kundi nag-iwan din ng pangmatagalang pamana para sa pagpapaunlad ng futsal at women's football sa bansa. Ako, si Jessie Escanio, Abante Sports, now na. Nagpatuloy ang malaking pagbabago sa PVL off-season matapos sabay na magpaalam ang Petrogas Angels at NX-led Chameleon sa ilang veteranong manlalaro na nagbukas ng usap-usapan sa posibleng rebuilding at bagong direksyon ng dalawang koponan bago ang susunod na conference. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Nagpatuloy ang malalaking galaw sa Premier Volleyball League off-season matapos ang Petrogas Angels at NX-led Chameleons na sabay na nagpaalam sa ilang veteranong manlalaro nitong Martes, isang hakbang na naglatag ng malinaw na senyales ng malawakang pagbabago sa dalawang kampo. Unang naglabas ng opisyal na farewell posts ang Petrogas para sa veteranang setter na si Chi Saet kasama si Remy Palma, Baby Love Barbon at Joy Dacoron. Ang mga pag-alis na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang yugto para sa Angels na matagal nang kabilang sa mga pinakamatatag na koponan sa liga. Sa parehong araw, nag-anunsyo rin ang NX-led ng paghiwalay nila kina Jaja Maraginot, Rachel Horbina, Laicha Ibon, Maji Mangulabnan at Jaila Atienza na pawang nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa kani-kanilang mga nakaraang kampanya. Ang mga halos sabayang pag-alis ng maraming veterano mula sa dalawang kupunan ay agad nagpalakas sa umiikot na diskusyon sa volleyball community hinggil sa posibleng mas malalim na pagbabago sa istruktura at direksyon ng Petrogas at NX-led bago ang susunod na PVL conference. Gayunman, hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na formal na pahayag ang alinmang organisasyon ukol sa anumang planong pagsasanib o alyansa. Nananatili namang hiwa-hiwalay na desisyon sa roster ang mga inanunsyong pag-alis habang patuloy ang paghahanda ng bawat kupunan para sa panibagong season. Sa kasalukuyan, malinaw lamang ang isang bagay. Parehong Petrogas at NX-led ay dumaraan sa isang yugto ng retooling at ang lawak ng kanilang mga hakbang ay maaaring magtakda ng direksyon ng liga sa mga darating na buwan. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na. Pumanaw na po ang dating kampiyon ng tennis ng Pilipinas na si Marisa Dizon Sanchez sa edad na 69. Kinumpirma ang pagpanaw ni Sanchez noong January 4 sa pamamagitan ng Facebook post ng kanyang pamangkin na si Elmer Cato, kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Foreign Affairs. Si Sanchez ay isa sa mga unang Pilipinang nagbigay ng karangalan sa bansa sa larangan ng tennis bago pa man sumikat ang bagong henerasyon ng mga manlalaro.
Inilarawan niya ang kaniyang tiyahin bilang isang pambihirang atleta na umabante sa panahong dominado ng mga kalalakihan ang lokal na tennis scene. Batay sa tala ng Philippine Sports Commission, si Sanchez ay naging number 1 women's tennis player ng bansa matapos magwagay sa National Open at sa Philippine Tennis Association Open. Siya rin ang kauna-unahang Pinay na nagkamit ng medalya sa tennis para sa Pilipinas sa unang pagsali ng bansa sa nasabing sport sa 1977 Southeast Asian Games. Sa NFL naman, aktibo ngayon si former NFL star Tom Brady sa direksyon ng Las Vegas Raiders bilang minority owner. Kabilang ang pakikipag-ugnayan sa general manager sa pagpili ng bagong head coach at sa plano kung paano gagamitin ang number 1 overall pick sa darating na NFL draft. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Darren Williams. Hindi lamang simboliko ang pagiging minority owner ni Tom Brady sa Las Vegas Raiders matapos kumpirmahin ni principal owner Mark Davis na aktibo ang papel ng dating NFL star sa mga pangunahing desisyon ng prangkisa, kabilang ang paghahanap ng bagong head coach para sa 2026 season. Personal na nakapagpulong si Brady sa pamunuan ng Raiders sa team facility habang sinisimula ng organisasyon ang bagong direksyon nito kasunod ng pagtatapos ng 2025 season. Unang hakbang sa naturang proseso ang pagtanggal kay Pete Carroll na nagtala lamang ng 340 na kartada sa kanyang nag-iisang taon bilang head coach, ang pinakamasamang record sa liga. Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ni Davis na ang football operations ng koponan ay pangungunahan ng general manager na si John Spytek sa malapit na pakikipag-ugnayan kay Brady, kabilang ang pagpili ng susunod ng head coach ng Raiders. Bagamat minority owner lamang sa papel, malinaw na binibigyan ng malaking impluwensya si Brady sa direksyon ng koponan na may kabuoang 21-47 record mula nang matapos ang 2021 season. Ang kanyang aktibong partisipasyon ay naging sentro rin ng diskusyon sa liga matapos aprobahan ng NFL ang kanyang ownership stake habang nagsisilbi rin siyang game analyst ng Fox Sports. Isa pang malaking desisyon na harapin ng Raiders ay kung paano gagamitin ang kanilang number 1 overall pick sa pararating na NFL draft, unang pagkakataon para sa prangkisa mula noong 2007. Ilang ulat ang nagsasabing mataas ang pagtingin ni Brady kay Indiana quarterback Fernando Mendoza na itinuturing na isa sa mga pangunahing kandidato para sa unang pick. Matatandaang noong 2007, pinili ng Raiders si Jamarcus Russell bilang top pick. Isang hakbang na kalaunan ay tinuturing na bigong eksperimento sa ilalim ng nooy head coach na si Lane Kiffin. Magkakilala na sina Spytek at Brady bago pa man ang Raiders matapos magsama bilang college teammates sa University of Michigan. Si Spytek ay naging bahagi rin ng front office ng Tampa Bay Buccaneers na nagdala kay Brady sa koponan noong 2020, isang hakbang na humantong sa Super Bowl title. Ayon kay Spytek, bagamat may mga pagkakaiba sila ng pananaw ni Brady, pareho silang may malinaw na direksyon kung paano bubuuin ang isang koponang panalo. Sa pagpasok ng Raiders sa panibagong yugto, malinaw na si Brady ay hindi lamang pangalan sa ownership list, kundi isang sentral na figura sa muling pagbubuo ng prangkisa. Ako si Aaron Williams, Abante Sports, nauna! At ayun na nga mga ka-sports now, busog na naman tayo sa mga balitang hitik sa aksyon sa mundo ng pampalakasan. Of course, bago tayo bumate sa ating mga viewers online, nagpapasalamat po kami kay Sir Raymar Fiel, Sir Hilka Bakungan, Ma'am Jean Lacorte at syempre po kay Ma'am Raya Capulong. Syempre sa ating F1 correspondent na si Clyde Emmanuel. Pag-usapan muna natin ang naging laban ng San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra. Gaya nga na naging prediction natin kagabi, no? Kung puputok etong sina Don Trollano, Jericho Cruz at ang iba pang second unit ng San Miguel, malayo talaga ang magiging agwat kontra sa Barangay Ginebra. Alam naman natin, no? Ang kasabihan, no? May kasabihan nga sa PBA na basta all Filipino, San Miguel ang panalo. Ngayon naman, ang naging prediction natin kagabi, mananalo ang Meralco Bulls at may itatabla na ang serye kontra sa Talk and Text. Sa ngayon po, 38-28. Mukhang hindi yata tatama ang ating prediction. Pero 7 minutes pa naman ang natitira sa second quarter at may second half pa. No? Kung puputok etong sina Chris Newsome at mas magiging maganda ang opensa ni CJ Cancino, malakas ang tsansa na maitabla na rin na Meralco ang serye para 1-all, no? Para sa dalawang MVP teams at dalawang SMC teams. Kaya naman mga kaabante, para sa iba pang mga balita, i-like, follow at subscribe
ang ating mga social media pages kasama na rito ang Fast Break. Ating numero unang source sa lahat ng sports, balitaan. At tandaan ang Abante ay hindi lang radyo, TV pa. Mapapanood po kami sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, TCL Smart TV, Blast TV sa Samsung TV Plus, sa Beautiful Cable TV Incorporated Pagadian, at Parsat Cable TV Incorporated at sa Cable Link. At para rin po sa iba pang sports news, tutok po kayo sa Billionaire News Channels na Scorecard mamayang 10 p.m. to 10:30 p.m. kasama po si Anton Rojas. And so it is, another sports, another day. Ako po ang inyong kasandigan sa mundo ng pampalakasan, Zeus Valdez. Bukas ulit mga kaabante, dito lang yan sa Abante Sports Now.